umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong linggo, February 9, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin wala tayong minomonitor na low pressure area, wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa pagpapatuloy na epekto ng shear line, ang shear line mula ay banggaan ng mainit at malamig na hangin, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Bicol Region kasama yung Aurora, Quezon, at dahil naman sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay malaking tsansa ng maulang panahon dito sa may silangang bahagi ng Visayas, kasama yung Mindanao at maging dito sa may bahagi ng Palawan. Makikita niyo may mga kaulapan dito sa may Palawan. Samantala, ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng mga mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Muli mag-ingat po yung mga kababayan natin, partikular na sa bahagi nga ng Bicol Region at Eastern Visayas kasama yung Quezon Province sa mga banta ng mga biglaang pagbaha o flash floods at mga pagguho ng lupa o landslides dulot nga ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, epekto nitong shear line. Base sa mga datos natin, hanggang sa mga sunod na araw ay malit yung chance magkaroon tayo ng bagyo, pero magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng shear line. At dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa Bicol Region, kasama yung Aurora at Quezon, at maging ilang bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na sa may Palawan, dulot po yan ng shear line at ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang nalalabing bahagi ng Luzon naman, partikular na itong Cagayan Valley, kasama yung Cordillera, kasama rin ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, ang Metro Manila at Calabarzon, ay asahan natin ang posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan na dulot ng hanging amihan. Sa area naman ng Ilocos Region, inaasahan natin generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 23 degrees Celsius. Tuguegarao, 21 to 28 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. At dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy ang mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa Palawan. At ang agwat ng temperatura natin sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maulan din sa may Eastern Visayas, kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan sa mga banta ng flash floods at landslides. Ang nalabing bahagi naman ng Visayas, itong Central Visayas, Negros Island Region at Western Visayas ay makararanas ng generally fair weather pero posible ang mga localized thunderstorms. Agwat ng temperature sa Tacloban ay 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa may area ng Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Magiging maulan din ang malaking bahagi nitong Eastern Mindanao, yung area ng Caraga at Davao Region na dulot ng ITCZ. Samantalang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga localized thunderstorms pero posible naman na generally fair weather ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura natin sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman, 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At meron tayong inilabas na weather advisory. Ibig sabihin na ito po ang ating inaasahang magiging epekto nitong shear line. Magpapatuloy yung mga katamtaman hanggang sa kumisay malalakas ng mga pag-ulan. Partikular na nga sa Bicol Region, itong malaking bahagi ng Bicol Region, ang Quezon, Aurora, gayon din ang Northern Samar at Eastern Samar. Bukas, inaasahan natin magpapatuloy yung mga pag-ulan at hanggang araw ho ng Martes, posibleng lumakas pa yung mga pag-ulang maranasan lalong-lalo na sa Quezon Province, sa Aurora at magpapatuloy din yung katamtaman hanggang sa kumisay malalakas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region. Muli, inuulit po natin dito sa Pag-asa dahil sa patuloy ng mga pag-ulan na dulot ng shear line ay inaasahan na natin ang mga potensyal ng mga landslide at flash floods. Kaya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi nga ng Southern Luzon, iba yung pag-iingat po na makinig po tayo lalo sa mga updates ng ating mga local government units. At nababanggit ko kanina pa yung amihan at dahil sa amihan may nakataas tayong gale warning sa malaking bahagi ng Luzon kasama umaabot po hanggang sa may area ng Visayas. May nakataas tayong gale warning o babala sa malaking pag-alon ng karagatan sa may Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, so malaking bahagi ng Ilocos Region. Gayon din sa Isabela, ang kanlurang bahagi ng Zambales, kasama yung Aurora at Calayan Islands, magiging maalon din sa hilagang bahagi ng Quezon, sa malaking bahagi ng Camarines Norte, mga hilagang baybay ng Camarines Sur, gayon din sa hilaga at silangang bahagi ng Catanduanes, silangang bahagi ng Albay,
silangang baybayin ng Sorsogon at umaabot po ito hanggang sa may hilagat silangang bahagi ng Northern Samar. Muli sa mga maliliit sa sakyan pandagat at maliliit na mga bangka, iwasang pumalaot dito sa mga bahagi na kung saan nakataas yung ating gale warning kasi inaasahan natin magiging malakas yung pag-alon ng karagatan, epekto ito ng amihan at magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Samantala naman, ang araw natin sisikat, ganap na alas 6:22 ng umaga at lulubog ganap na 5:58 ng gabi.